Okay, palakpakan natin ang buting balita ng ating kaligtasan. Mapagpala, mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Pakibati matabi ng magandang buhay. Magandang buhay, Magandang Father. buhay, masayang gabi po sa inyong lahat. Ngayon mga kapatid, maganda ay umpisahan natin ang ating pagninilay sa pamamagitan ng pangungumusta. Kumusta ka na? Kumusta na tayo? Sasabihin siguro ng iba, okay lang, ayos lang, mabuti, o mabeauty. Buhay pa din. Minsan ganun lang yung sagot natin pag kinukumusta tayo. Pag kinukumusta tayo, dapat ang sagot natin ay nagmumula sa puso. Kung ano ang laman ng puso mo o natin sa mga panahon na ito. Kaya ulitin ko ang tanong, kumusta ka na? Sagutin nyo na lang mamaya, ha? Pag uwi nyo sa bahay. Kumustahin niyo ang sarili ninyo? Kumusta na nga ba ako? Masaya pa ba ako? Malungkot ba ako? Pagod na ba ako? Yan. Marami tayong dapat tingnan sa puso natin. Kasi nga, kung ano yung laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Pag maraming galit, maraming inggit, maraming hinanakit, maraming sama ng loob, lalabas yan sa bibig natin. Sabi nga, ang isda ay nahuhuli sa bibig. Kung anong bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Siyang laman ng dibdib. Kaya kung ano yung binubuka ng bibig, yun dapat, ayun ang nasa dibdib, nasa puso ninyo. Kaya nga mapatid, sa ating ebanghelyo, sa gabing ito, tinutuligsa ni Jesus ang mga Paraseyo. Hindi dahil sa hindi nila paghuhugas ng kamay. Kasi noon, bago kumain, naghuhugas ng kamay. Baka siguro hindi pa uso ang kutsara at tinidor. Lately lang naman na uso yung kutsara at tinidor. Kahit sa mga probinsya, di ba? Naghuhugas muna ng kamay bago kumain. Meron tabo o plangganita. Na-experience nyo ba yun? No, doon naghuhugas ng kamay. No, tapos saka lang kakain. Pero dito, hindi naman tinutulog si Jesus at ang kanyang mga kasama hindi dahil sa hindi paghuhugas ng kamay. No? Ang tinutuligsa ni Jesus ay yung dahil sa kanilang pagiging mapagkungwari. Mapagkungwari. Mapagkungwari kasi sa labas, malinis at banal. Pero sa loob, puno ng kasakiman at kapalaluan. Puno ng kasakiman at kapalaluan. Minsan, very particular tayo sa panlabas, pero kumusta kaya yung loob? Yung kaloob-looban.
Diba minsan, dahil nga pala sa advanced technology ngayon, marami sa atin na may makeover. No? Marami sa atin yung salamat doc. Salamat doc. No? Kasi ngayon, pag gusto mong gumanda yung ilong mo, pwede ka nang magpatangos. Ngayon, pag ubos na ang kilay mo, pwede ka nang magpatato ng kilay. Pag gusto mo lumaki ang nguso mo, pwede na rin. Pag gusto mo yung buhok mo ay kulay burgundy, kulay brown, o kulay itim, pwede na. Pag gusto mo mapumayat, pwede na magpalipo, sanction. Marami na, no? Dahil sa advanced technology. Kaya minsan, ang concern lang natin ay yung ano yung labas. Pero nakakalimutan ko ano yung nasa loob. Ay ang Diyos ang tinitingnan, hindi naman yung panlabas, kundi yung nilalaman ng ating loob. Yung loob. Kaya kapatid, ngayong araw, subukan nating tingnan ang ating sarili sa salamin. Mamaya, pag uwi nyo, tingnan nyo yung sarili nyo sa salamin. Kasi usually, pag nagsasalamin tayo, nagsusuklay ka, o naglalagay ka ng mga kolerete sa mukha mo. Pero by this time, titingin ka sa salamin. Hindi sa mukha, kundi sa puso. Kung ano ang laman ng puso. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin at tingnan mo, hindi yung mukha, kundi tanungin, kumusta na ang aking puso? Kumusta na? Kasi pag ang puso ay sugatan, sugat din ang ilalabas ng ating bibig. Do you agree with me? Pag sugatan ang puso, magsusugat ka rin ng puso ng ibang tao. Through verbal. No? Yung mga salita mo na makakasugat din sa puso. Kaya ang sugatang puso, dapat maghilom ang sugat sa puso. Para hindi ka makapanakit ng puso ng ibang tao. Kasi pag maganda ang puso, busilak ang puso, maganda rin ang lumalabas sa bibig natin. Amen? Kaya tingnan ninyo, pag nakikinig kayo ng kwento ng mga taong nasa paligid ninyo, ano yung kadalasang lumalabas sa kanyang bibig? Kasi kung ano ang laman ng dibdib, siya ang bukang bibig. Bukang bibig. Kaya nga ako ang puso ay maraming galit, sama ng loob, hinanakit, hindi yan maitatago kasi lalabas at lalabas yan sa iyong bibig. Kaya tingnan ang sarili, wag ang mukha kundi ang puso. Sino ba talaga ako sa harap ng Diyos? Kasi madali tayong pag-portray na okay tayo, pero sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, sino ka ba talaga? Kasi tayo naman, lalo na't sanay ka na nagsusuot ng maskara. Depende kung sino yung kaharap mo, kung sino yung kausap mo. Di ba? Minsan ganun eh. Nagsusuot ka na lang ng maskara. Hindi literal na maskara. Ibig sabihin, na-adjust mo yung mukha mo kung sino yung kausap mo. At minsan, sa dami ng maskara na sinusuot natin,
dahil nga depende sa kaharap natin, later on, baka hindi mo na kilala ang iyong sarili. Hindi na natin kilala yung sarili natin. Kasi iba't ibang mukha ang ipinapakita natin. Depende kung sino ang kaharap o kausap natin. No? Pero yun ay hindi maililihim sa paningin ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng ating puso. Kaya yun ang maganda. Tingnan ang puso, sino ba ako sa harap ng Diyos? May pagkukungwari ba akong itinatago sa aking puso? No? Kasi nga may pagkukungwari, kasi nga iba yung pinapakita mo sa labas, pero iba naman yung laman ng iyong puso. Kasi nga nagsusuot tayo ng maskara, depende kung sino yung kausap natin, kung sino yung kaharap natin. Kaya kapatid, may mga taong pwede kang tulungan, pero minsan pinipili mong manahimik. Ang tunay na kabanalan, hindi kailangan ipagsigawan, sapagkat ito ay nakikita sa tahimik, sa kabutihan, at taos pusong malasakit. Kung totoo ang nasa ating puso, yun din ang makikita sa atin sa pang-araw-araw nating buhay. Lalo na sa mga taong nakakahalubilo at nakakasalamuhan natin. Kung may kabutihan ang puso, hindi na kailangan diktahan para gawin ang kabutihan na nasa kanyang puso. Kasi it flows naturally. Ibig sabihin ay talagang hindi scripted yung iyong pagkilos. Dahil sa puso mo, meron ka talagang kabutihan, no? Na nandito. Kaya mapatid, ano dapat nating hilingin sa Diyos? Maging totoo tayo sa harapan ng mga taong nakakasalamuhan natin at maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Dahil sa Diyos, wala naman tayong maililihim. Kung iba sa iba na ililihim natin ang tunay na nasa puso natin, pero sa Diyos hindi. Kaya anong dapat natin gawin para maging maganda ang ating pakikisalamuha sa ibang tao at tunay na pakipagkapwa-tao? Linisin ang puso, alisin ang inggit, ang galit, alisin yung mga painful experiences sa buhay mo, sa buhay natin. Kasi marahil nakaranas tayo ng mga hindi magandang karanasan sa buhay, pero sana wag yun ang nakatanim sa puso natin. No? Alisin natin, no? Yung galit. Patawarin natin yung ating kapwa na nagkasala sa atin. Kasi yun ang magiging gamot ng paghilom sa mga sugat sa iyong puso. Upang mga kapatid, maging instrumento tayo sana ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. Na walang pagpapanggap o pagkukungwari. No? Walang pagpapanggap, walang pagkukungwari. Sana ang makita sa atin ay yung tunay na tayo. Na walang pagbabalat kayo. Tunay na tayo at maging instrumento tayo ng pag-ibig ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. Katulad ng ating patron na si San Pablo ng Cruz. Kaya naging maganda ang buhay, naging banal si San Pablo
Dahil ang dinala niya sa puso niya ay si Kristo. Sana tayo din, ang dalhin natin sa buhay natin at ang ibahagi natin ay si Kristo sa ating kapwa. Amen? Palakpakan natin Panginoon.